Tomba, magkita na lang tayo mamaya. Oba! Tumigil ka! Huwag ako, habulin mo! Mali yata ang narinig ko. Salamat sa pagtulong mo sa akin, Kurapika. Hindi mo ako dapat pasalamatan. Kailangan pa ng dalawa. Ito na ang tamang oras. Yun. Eksakto. Nagmamadali siya. Siguro nakita na niya ang kanyang target. Ito ng pagkakataon ko. Silang dalawa pala yun. Kawawa naman sila. Kaya ng plano, maghihintay ako ng tamang pagkakataon. Pag umatake na si Hisoka, sabay ko naman kukunin ang number niya. Ayun siya. Leorio, Kurapika. Si Hisoka. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Kumusta? Hindi maaari. Sina Leorio at Kurapika ang kanyang target. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ikaw ba ang target niya, Kurapika? Maaari. Huwag naman kayong masyadong kabahan. Ang totoo niyan, may hihilingin lang ako sa inyong pabor. Kung pwede, kailangan ko pa kasi ng 2 puntos eh. Hihingin ko sana yung mga numero nyo. Anong sinabi mo? Kung pwede. Hindi kami nakikipaglokohan. Hindi maaari! Leorio, Ha? ang sabi mo'y kailangan mo pa ng 2 puntos. Ibig sabihin, hindi isa sa amin ni Leorio ang target na hinahanap mo. Tama ba ako? Kung hindi ako nagkakamali, ako ang nagtatanong. Kaya ang mabuti pa, sumagot na lang kayo. Ibibigay nyo ba? Paano kung hindi kami pumayag? Alam nyo na ang mangyayari. Hindi pwede. Kailangan kong baguhin ang aking plano. Ililigtas ko sila. Dahil mabait ako, uulitin ko ang tanong. Ibibigay nyo ba sa akin ang numero o hindi? Depende sa kondisyon. Sa mga oras na to, meron kaming 4 na numero sa aming kamay. Ang una ay ang sarili kong numero. Ang pangalawa naman ay nakuha ko kanina kay Tomba, ang aking target. Ibang klase talaga si Kurapika. Meron na siyang 6 na puntos. Ang pangatlong numero ay meron lang 1 puntos dahil kinuha namin sa kasabwat ni Tomba. At ang ika-4 na numero Ay ang numerong pag-aari ko. Kung ganon, itong si Pogi hindi pa nakakaipon ng 6 na puntos. Wala kang pakialam! Sa 4 na numerong hawak namin, ang maaaring maging target mo ay isa doon sa 2. Pwede kang numerong pag-aari ko. At pwede rin yung numerong nakuha namin doon sa taong kasabot ni Tomba. Dahil,
Ang numero ni Leorio ay 403. Ang tao nakabunot sa kanya ay si Tomba, na ang numero ay 16. Ako naman, ang nakabunot sa numerong ito, kaya naman hinanap ko siya at kinuha ko kay Tomba. Sa pagsusulit na ito, hindi maaring magkapareho ang target ng dalawang tao, kaya siguradong hindi sila ang target mo. Eksakto. Wala nga sa kanilang dalawang target na hinahanap ko. Ngayon, Ang pinag-uusapan na natin ay ang dalawang numero. Itong numerong naagaw namin ay 1 puntos lang ang katumbas at ang aking numero. Kung ang hihingin mo ay itong numerong nagmula doon sa kasabwat ni Tomba, walang problema, ibibigay ko sa'yo. Pero kung may kukunin ka pang iba, dadaan ka muna sa aming bangkay. Dahil itataya ko ang buhay ko para sa mga numerong yan. Sa pagkakataong ito, hindi na kita pagbibigyan. siya nga pala. Ano nga ba number mo? 404. Hindi yun ang hinahanap ko eh. Kaya hindi ikaw ang aking target. O sige, tapos na ang usapan. Ang mabuti pa, ibigay niyo na lang sa akin yung isang numero. Yung naagaw niyo doon sa tao mukhang unggoy. Iiwan namin dito. Wala kayong dapat ipag-alala. Hindi mo na ako gagalaw dito sa aking kinatatayuan. Ano ba naman to? Hindi man lang ako pinagpapawisan sa pagkolekta ng mga numero. Ay, matingnan nga. Bakit kaya ba itong dalawang yun? Binigay ba naman sa akin yung numero pinaghirapan nilang kunin? Baliwala. Hindi rin pala to yung target ko eh. Kulang pa rin ng isa. Mabuti na lang at hindi pa rin yun ang target ng numero. Ibig sabihin, meron pa akong pagkakataon. Kapag nakahanap na siya ulit ng bagong bibiktimahin. Teka muna. Paano kung makahanap siya ng bagong mabibiktima pero ayaw din makipaglaban sa kanya? Hindi ko naisip yun ah. Paano kung ibigay na rin lang sa kanya yung numerong hawak nito? Naloko na! Bakit ba hindi ko naisip ang posibilidad na yun? Ano nangyari? Ano itong nararamdaman ko? Ano ba itong nararamdaman ko? Para akong natatakot.
Hindi. Huwag yun. Dahil dun sa dalawang yun, nakakaramdam na naman ng init ang aking katawan. Dapat ko itong mapigilan. Nakakapangilabot ang kanyang lakas. Ayos. Ito na ang tamang oras. Sigurado, sa nararamdaman kong lakas ng kanyang aura, lahat ng makasalubong niya ay tatapusin niya. Sana'y wala siyang makitang tao. Kahit sumuko pa to sa kanya, siguradong aatakihin niya. Ito na lang ang nalalabing pagkakataon. Kailangan kong makuha ang number ni Hisoka. Anong gagawin ko? Kapag sinundan ko lang siya ng sinundan, siguradong hindi ako aabot sa oras na makakita siya ng bibiktimahin. Dapat kong mahanap ang kanyang target. Ha? 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 Ayun! Kailangan kong magmadali. Kapag naunahan ako ng Hisoka, wala nang pagkakataon. Kapag nakita ni Hisoka ang kanyang bibiktimahin, hindi na siya magdadalawang isip pa. Siguradong susugurin niya to agad. Dito. Ayos. Kaya ko to. Ayan na. Hisoka! Sige, sugod!
Ah! Nagawa ko! Nakuha ko ang numero ni Hisoka! Hindi ako makapaniwala! Beses. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng sinabi ko? 7,000 nang nasayang na pagkakataon, nahuli rin kita. Ganun din karaming beses kang nag-ensayo sa paggamit ng pamingwit dun sa ilog. Wala kang kalaban-laban nung ihagis mo ang pamingwit, pero pinahanga mo ako sa iyong konsentrasyon at kakayahan. Lalong-lalo na nung nakuha mo yung kanyang numero. Napakagaling. Sa susunod, doblehin mo ang pag-iingat dahil hindi mo kilala ang kalaban. May isa pang bagay nga pala. Marunong din akong tumano ng utang na loob. Sa pagliligtas mo sa akin noong bumabagay sa dagat, maraming salamat. Paalam. Napakahusay niyang bata. Gagawin niyang lahat, matupad lamang ang pangarap na maging hunter. Kaya lamang masyado pa siyang inosente. Hisoka! Ginulat mo ako ah. Magaling ang ginawa mo. Hindi ko naramdaman na nandun ka pala sa paligid. Inabangan mo ba ang pag-atake ko sa aking magiging biktima? Paano mo natutunan ang kakayahang yun? Napakagaling. Para ka isang mabangis na hayop sa gubat. Eksakto ang paghagis mo sa pamingwi. Parang wala kang naramdaman takot ng oras na yun. At sinabayan mo pa ang pagbago ng aking aura. Kamangha-mangha ang ginawa mo. Kung hindi ako nagkakamali, naparalisa ang buo mong katawan, bata. Sigurado akong itinira sa iyo ng taong yun ay may laso ng pampamanhid. Ang normal na tao ay aabuti ng 10 araw bago mabawi ang kanyang lakas. Pero ikaw, sa palagay ko 4 na araw lang. Paalam na sa'yo. Sandali lang! Bakit naalis ka na? Kaya ka bumalik dito ay para kunin ang numerong inaagaw ko, hindi ba? Mali ka doon. Ang tao nagmamay-ari ng sombrerong ito ang aking target. Kaya kompleto ng 6 na puntos. Para sa'yo talaga ang mga numerong yan. Hindi ko kailangan ng mga yan! Huwag kang magsalita ng ganyan. May utang ka sa akin. Bayaran mo na lang ako pagdating ng araw. Paalam ulit. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa'yo! Kaya ibabalik ko na ito! Bahala ka. Habang bata ka pa, ibibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Mag-aaksaya lamang ako ng panahon kung aabusuhin ko ang pagiging paslit mo eh. Wala ka pa may pagmamalaki sa akin, bata, para patulan kita.
Hanapin mo ko kapag kaya mo na sumutok ng ganong kalakas ha. Tatanggapin ko ang hamon mo. Hawakan mo ang numerong yan ha, hanggang sa dumating ang araw na yon.